Ako si Kael, 25 years old, tubong Cavite. Nagsimula ang aking kakaibang kwento nung ako'y sumama sa aking kaibigan para magbakasyon sa kanilang probinsya. Ramon, malayo pa ba tayo? Grabe, sakit na ng pit ko pare. 8 hours na tayo nakaupo rito sa bus. Malayo pa ba? Malayo talaga to, pre. Kaya nga sinama kita para may kadami ako sa biyahe. Pero huwag ka mag-alala, Kael, malapit na tayo bumaba. Dinamay mo pa ako? Kung alam ko lang na ganito kalayo, hindi na sana ako sumama. Kung hindi lang sana ako. Tama na yan, Kael. Kaya nga kita sinama para makalimutan yung problema mo sa Cavite. Nung mga time nun, broken ako. Nahuli ko girlfriend ko may lalaki. Tapos ang masakit nun, barkada ko pa yung lalaki. Kaya sobrang lugmok ako ng mga time na yun. Kaya nung niyaya ako ni Ramon, sumama na ako papunta sa kanilang probinsya. Para magbakasyon, nagbabaka sakali na baka makalimot ako. Andito na tayo. Tara, Kael, tayo na tayo. Kuya, dyan na lang kami sa tabi, sa babaan na lang po. Ramon, tama ba yung binabaan natin? Bakit parang walang kabahay-bahay dito? Baka mali yung binabaan natin. Pre. Malayo kasi tayo sa bayan. Dito kasi magkakalayo ang bahay. Hindi tulad sa atin magkakalapit. Kaya dito walang martes, hindi tulad sa atin. Sigurado ka ba, Ramon, na safe dito? Baka imbis na makalimot ako, lalo pa ako magkaproblema. Oo naman, ano ka ba? Masyado ka naman matatakutin. Tara, medyo maglalakad pa tayo para makarating sa bahay. Ano? Maglalakad pa tayo? Puro reklamo kasi. Tara na, para makarating na tayo sa bahay ng pinsan ko. Wala nang magulang si Ramon at nag-iisang anak lang siya. At ang tanging nakasama niya lang nung lumaki siya ay ang kanyang pinsan at tito. Makalipas ng 10 minuto bago namin narating ang bahay ng pinsan niya. Pre, andito na tayo sa bahay ng pinsan ko. Sa wakas nakarating din tayo. Pagod na talaga katawang lupa ako sa biyahe natin. Napakaliblib pala dito sa province niyo, Ramon. Pero maganda dito Wala na nga lang masyadong tao. Oo naman, maganda dito. Pero matagal na ako din nakakauwi. Mga 5 years na siguro. Tawagin ko lang si Uncle. Uncle, Insan, may tao po ba dyan? Uy Ramon, ikaw na ba yan? Uuwi ka pala, hindi ka nagpasabi. Sana sinabihan mo ako para nasundo kita. Gusto ko kasi kayo surprisahin, Uncle. May kasama po pala ako. Uncle, si Kael, barkada ko sa Cavite. Kael, Uncle Robin ko pala. Magandang hapon po, Tito. Ang ganda po pala dito sa inyo, kaso malayo ang biyahe. Pero sulit naman po. Ay oo nga iyo. Malayo talaga to pero marirelax ka dito. Huwag ka mahiya isipin mo na rin na bahay mo to. Salamat po, Tito. Uncle Robin, nasan pala si Tutoy? Umuwalan na pang gatong yung kanina. Pero pauwi na rin yun dahil magluluto pa ng hapunan. Pumasok muna kayo para mapagpahinga. At ipagkakatay ko kayo ng manok at pato para makakain na rin kayo. Tara, Kael, pasok na tayo para makapagpahinga na rin. Masasarap ang kasaluto ni Uncle. Masarap magluto yan. Tamang-tama, gutom na rin talaga ako. Kagat ang dilim. At habang naghahanda ng lulutuin si Uncle Ruben, kami naman ni Ramon ay inaayos ang mga gamit at nagpalit na rin kami ng aming damit at saluwal. At maya-maya ay may dumating. Tay, andito na ako. May bisita ata tayo. Toy, musta na? Tagal natin hindi nagkita. Kuya Ramon, ikaw na ba yan? Halos hindi kita makilala. Mukhang yayamanin ka na ngayon Iba na talaga pag Manila boy. Ano ka ba? Mukha lang pero wala pa akong ipon. May kasama ako, Toy. Si Kael. Tiga Cavite, barkada ko. Kael, pinsan ko pala si Tutoy. Yung binabanggit ko sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Toy. Sa'yo din, kuya. Sana mag-enjoy ka dito sa amin. Kaso baka manibago ka Ibang lugar na to sa Manila. Hindi naman kami, Toy, nakatira sa Manila. Sa Cavite. Probinsya rin yun. Liblib nga lang dito sa inyo pero maganda. Oo, maganda dito. Pero huwag kang lalayo kapag mag-isa ka lang. Baka kasi Tutoy, tama na yung kwentuhan. Halika mo dito at tulungan mo magluto para makakain na sila Ramon. Opo, Itay. Iwan ko muna kayo. Tulungan ko muna si tatay. May pasalubong ko sa inyo, Toy. At kay tatay mo, kunin mo na lang mamaya sa bag ko. Talaga, kuya? Ayos. Sige, kukunin ko mamaya.
Medyo napaisip ako sa sinabi ni Tutoy na wag ako lalayo mag-isa. Pero hindi ko masyadong inintindi dahil baka naman maligaw ako sa kakahuyan. Baka yun ang kanyang ibig sabihin. Nung naluto na nga yung pagkain ay inayos na ang mesa at hinain na ang aming kakainin. Tara Ramon, Kyle, kumain na tayo. Mukhang masarap ang hinandaan nyo. Masarap talaga yung magluto si Uncle. Namiss ko nga luto ni Uncle eh. Tama na yung bulaan at baka lumaki na yung ulo ko niyan. Tara Toy, kain na tayo. Andyan na ya! At habang kumakain nga kami ay hindi ko na iwasang itanong yung nabanggit sa akin ni Totoy na mag-ingat. Bigla silang nanahimik at nagtinginan. Medyo ang weird nila no mga time na yan. May problema po ba? Wala namang Kael. Bukas ko na lang papaliwanag sa'yo. Gabi na kasi. Bakit bukas pa? Bukas na. Para naman sa kaligtasan mo yun, Kyle. Tumahimik na lang ako at hindi na umimik pa. Wala na akong nagawa nung sinabi ni Uncle Ruben yun. Medyo kinabahan talaga ako ng mga time na yan. Pero dahil sa sobrang gutom ko ay kumain na lang ako. Nung matapos na kaming kumain ay nagpahinga lang ako sa kwarto. Natutulugan namin ni Ramon. Napansin ko na nag-uusap yung tatlo sa sala at parang pinapagalitan si Totoy ng kanyang ama. Walang pintuan ng kwarto at naarangan lang ito ng kortina. Kaya kitang-kita ko sila sa sala nung napansin ni Ramon na nakikiramdam ako ay lumapit siya sa akin at tangangiti. O Kael, pahinga na tayo. Ha? Oo, sige. Antok na rin ako. Natulog na nga kami pero di mawala sa isip ko yung nangyari. Pero mas nanaig ang aking antok kaya natulog na rin ako. Tinanghali na nga ako nang ako'y nagising. O gising ka na. Napasarap ata tulog mo ah. Oo nga, grabe. Nagbawi talaga ako. May pagkain na dyan sa kakape. Kumain ka muna. Magkakabi na lang muna ako sa katinapay. Wala ata si uncle mo at si Tutoy Ramon. Ay oo, maaga kasi naalis yun. May mga pananim kasi sila sa kabilang bundok. Inaasikaso nila kaya maaga sila naalis. Ganun ba? Ano pala balak natin? Maligo ka na at gagala tayo. Punta tayo sa tindahan para bumili ng kakainin natin mamaya. May tindahan dito? Oo naman, ano ka ba? Sa kabila ng kakahuyan na yan, may mga iilang bahay na dyan. Kasi akala ko kailan nakatira sa lugar na to. Pwede ba naman mangyari yun? Sige na, maligo ka na para lumakad na tayo. At naligo na nga ako at nag-ayos para makapaglakad-lakad na kami. At totoo nga, may mga ilang bahay na akong nakikita. Nang makarating nga kami sa tindahan ay may nagtatagay pa. Oy Ramon, umuwi ka pala? Tagal mo na wala. Oo nga, tagay ka muna. May kasama ka pala. Pakilala mo naman kami. Oo, galing Cavite. Kael, mga kababata ko pala, si Berto at Ronald. Ang formal naman masyado ng kasama mo, Ramon. Oo nga. Sensya ka na Kael, medyo nakainom na ata sila. Ano ka ba, okay lang? Parang di naman tayo sanay sa ganyan. Oo nga pala, ingat ka ha. Bago ka lang dito, baka makursunadahan ka. Mukha naman pag mababait ang mga tao dito. Mabuti sana kung tao. Paano kung hindi pala tao? Tara na Kael, nakainom na yung mga yan. Di na nila alam mga sinasabi nila. At nang makabili nga kami sa tindahan ni Ramon ay hinila niya na ako paalis. Ramon, umamin ka nga. May kakaiba ba dito sa lugar niyo? Hindi ko sa'yo nabanggit kasi alam kong hindi ka maniniwala. May mga usap-usapan kasi dito sa gitna ng kabundukan. May babae na kumukuha ng tao. Lalo sa mga dayo na katulad mo. At hindi na nakakabalik pa. Ha? 2024 na ngayon, Ramon, naniniwala ka pa sa mga ganyan? Kaya nga ayoko ikwento sa'yo dahil alam kong hindi ka maniniwala. May patunay ka ba ng totoo yung sinasabi mo? Sa totoo lang wala pa, pero matandang kwento na kasi yun at mahigpit na pinagbabawal yun ni Uncle Ruben na pag-usapan sa bahay, lalo na pag madilim na dahil sa gabi raw ay gising na gising ang diwa at naririnig niya mga pinag-usapan mo siya. Langya ka, Ramon. Seryoso naman ang mukha mo. Wala naman palang sapat na katibayan sa mga kwento mo. Basta makinig ka na lang Kael, wala namang masama kung makikinig ka. At wag na lang natin mabanggit kay Uncle pag nasa bahay tayo. Dahil pag ganyan ang usapan, nagiging seryoso si Uncle Ruben. Okay, sabi mo eh. Hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento dahil kahit isang beses, hindi ko pa naranasan.
At maniniwala lang siguro ako kung talagang nakita ko. Pero aaminin ko, medyo nakakatakot nga kung sakaling totoo. Pahapon na at wala pa si Uncle Robin at Totoy. Si Ramon naman ay nakatulog. Dahil sa wala akong magawa, naisipan kong pumunta ng Batis. Malapit lang yun sa kanila, kaya naisipan kong pumunta. Ang ganda ng Batis dito, mapag-ilamos nga. Pagtingin ko sa kabilang pangpang, may nasilayan akong babae. Grabe, ang ganda niya. Mahaba ang buhok at ang mukha namumula-mula. Nabumagay sa pagiging mestiza niya at ang ganda ng suot. Puting-puti at ang nipis. Kitang-kita ko ang hulma ng katawan niya. Grabe, ang sexy. Sino po sila? Ako nga pala si Camille. Bago ka lang dito, no? Ngayon lang kasi kita nakita. Oo, andito ako para magbakasyon. Sabi na nga ba bisita ka pala ni Kuya Robin. Kanina pa kita pinagmamasdan. Diyan lang bahay ko sa kabilang kakahuyan. Gusto mo bang bumisita? Sakto, kaarawan kasi ng kapatid ko ngayon. Hindi ko alam pero sino ba namang makakatanggi sa ganong alok, sa ganong kagandang babae? Hindi ko alam pero bawat salita niya ay parang isang musika na nagpapakalma sa aking isipan. At hindi ko na malaya na lumapit na pala ako sa kanya. Grabe ang bango. Yung amoy niya ay di ko mawari. Batid ko ay parang katas ng isang bulaklak na galing sa singaw ng balat niya. Sigurado ka ba na gusto mo akong ngayain sa inyo? Hindi mo pa ako kilala, baka malay mo masamang tao ako. Hindi naman siguro. Wala naman sa mukha mo na masama kang tao. Saka, kaya ko naman ipagtanggol ang sarili ko kung sakaling may gagawin kang masama. Ano, tara? Saglit lang naman tayo. Papakilala lang kita sa pamilya ko. Hindi ko alam, biglaan na lang ako napasama. Hindi ko na naisip magpaalam kay Ramon. Siguro dahil sabi niya malapit lang naman at saka saglit lang kami. Dahil dyan lang naman daw sa kabilang kakahuyan. Pero aaminin ko na in-love talaga ako sa kanya. May kakaiba sa kanya na hindi ko malaman. At gusto kong malaman kung ano yun. Kagat ng dilim. At kami nga ay naglakad na papunta sa kanila. Matadaanan pa namin na makipagdaan sa mga pagitan ng kawayanan. At sa pagpasok namin ay ako'y namangha sa likas na ganda ng lugar. Ngunit ako din ay nabigla dahil kakaiba ito sa lugar nila Ramon. Pakiwari ko ay tumawid ako sa ibang lugar. Tumingin ako sa likuran kung saan kami ay dumaan. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay nawawala yung dinaanan namin. Ngunit bago pa man ako tuluyang mawala sa aking sarili, ay hinawakan niya ang aking kamay. Oh, ba't natulala ka na dyan? Kasi ang ganda ng lugar na to. Parang hindi tugma kung saan tayo nagkita at bago pumasok sa kawayanan, para bang... Ano ka ba? Maganda talaga dito. At mas marami ka pang makikita na mas maganda pa dito. Hindi ka ba naigagala ng pinsan mo? Sa bagay, hindi kita masisisi. Kasi talaga namang maganda tong lugar namin. Kaya nga loko to si Ramon. Yari sa akin to pag nagkita kami. Wala siyang nababanggit na may ganito kagandang lugar at kagandang babae na nasa harapan ko. Grabe ka naman. Ganyan ba talaga kayong mga taga Maynila? Malakas mambola. Hindi naman ako nang bobola. Totoo naman yung sinasabi ko. Halika na nga, pumunta na tayo sa bahay namin. Baka maniwala pa ako sa inyo At kami nga ay nagtungo na sa bahay nila. At naabutan namin ng isang bata na nakaupo sa labas ng bahay. Grabe, maganda ang bata at ang kinis ng kutis. Nanahawig kay Camille. Siguro ang mga bata ay nasa 14 years old. O Sanya, anong ginagawa mo dito sa labas? Tapos na ba kayo nila inay magluto? Kael, siya nga palang kababata kong kapatid. Siya yung may kaarawan ngayon. Maligayang kaarawan sa'yo, Sanya, tama ba? Opo, ako si Sanya. Salamat po, kuya. Bakit naman? Sa ganda ng lugar na to, walang napunta. Kung ako lang nakatira dito, baka dito ako naglagi. At may isang tinig na kumuha ng aking atensyon.
Camille, andyan ka na pala. May kasama ka ata. Inay, si Kael nga po pala. Dahil lang siya dito sa atin. Inaya ko siyang pumunta dito sa kaarawan ni Sanya. Ah, ganun ba? Mabuti naman at may bisita tayo. E di mas masaya kasi may bago tayong kaibigan. Mabuti na lang madami niluto ko ngayon. Bigla na lang akong natulala dahil maging ang ina ni Camille ay talagang napakaganda. Hindi lang basta maganda, mas maganda pa siya kay Camille. At kung pagmamasdan mo sila ay parang magkapatid lang. Pakiramdam ko tuloy pinalilibutan ako ng magagandang diwata. Uy, Kael. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang natahimik ka yata? At isa pa sa umagaw ng atensyon ko ay may isang lalaki na lumabas ng bahay. Sobrang tangos ng ilong, ang kinis din ng balat, at may makisig na pangangatawan. At ito pala ang ama ni Camille. Itay, si Kael po pala. Kamag-anak siya nila Kuya Robin. Inimbitahan ko po siyang dumalo sa kaarawan ni Sanya. Oh, iho, mabuti at naisipan mong pumunta dito. Saglit lang at ihahanda ko lang ang kakainin natin para mapagsaluhan na natin ito. Grabe, Camille, ang ganda ng lahi niyo. Nahiya tuloy ako bigla. Grabe ka naman sa ganda. Parang gusto ko na tuloy maniwala na maganda ako. Ha? Hindi mo alam na maganda ka? Parang pang out of this world nga ang ganda niyo. Parang hindi tuloy kayo tiga rito. Saka bakit puro puti ang suot yung damit? Nagsusuot talaga kami ng puting damit kahit sino man may kaarawan sa amin. Papasok muna ako sa loob para tulungan ang itay mo, Camille. Kael, mag-relax ka muna dyan, ha? Sanya, samahan mo ako sa loob ng bahay at bigyan mo ng may inom si Kael. Camille, samahan mo na rin ako para mabilis tayong matapos. Sige po, inay. Kael, saglit lang ha. Maupo ka muna riyan. Sige Camille, okay lang ako dito, huwag mong isipin. Susulitin ko na rin pagmasdan ng paligid. Sige, sulitin mo na. Tara Sanya, bigyan mo ng maiinom si Kael. Sige po, ate. Pumasok na nga sila at ako naman ay napatingin sa kanilang bahay. Simple lamang ito at gawa sa kahoy ang bahay, pero maganda ang pagkaagawa at pansin ko na gawa sa matibay na kahoy ang ginamit. Di talaga ako makapaniwala na may ganito kaganda na lugar dito. Naisip ko tuloy si Ramon. Sana inaya ko siya para may kasama ako. Ngunit bigla din ako napangiti at nasabi sa mas mabuti nang hindi siya kasama dahil baka maging karibal ko pa siya kay Camille. Sabay tawa sa sarili ko. Baka ito na yung time na makalimot na ako sa nangyari sa akin sa Cavite. Maya-maya nga ay lumabas si Sanya at inabot sa akin ang isang basong tubig. Napatingin ako sa kasama niyang pusa, kulay puti rin ang balahibo. Napangiti na lang ako. Mahilig siguro talaga sila sa puting kulay. Kuya, uminom muna kayo ng tubig. Habang tinititigan ko ang pusa ay parang may kakaiba. Parang kinakausap niya ako sa kanyang mga mata. At nang ininom ko ang tubig ay maya-maya parang may iba akong nararamdaman. Para akong inaantok. At pagtingin ko kay Sanya ay nakatitig siya sa akin. At bigla akong nahilo. Nang matutumba na ako ay nasilayan ko si Camille na nakangiti sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Pero pakiramdam ko ay para akong nakahiga sa lupa. At unti-unting nawawala ang aking kamalayan. At bago tuluyang mawala ang aking ulirat, ay nasabi ko pa sa sarili ko na, Ramon, tulong. Kagat ng dilim. Anong nangyari sa akin? Wala akong masyadong maalala. Bumagsak nga pala ako nang inom ko yung tubig. Anong balak nila sa akin? Akala ko pa naman mabubuting tao sila. Walang niya ka, Camille. Sa likod ng kagandahan mo may masama ka palang motibo. Ano kaya gagawin nila sa akin? Di ako makatayo. Nakatali pala ang mga kamay ko. Anong oras na kaya ako nakatali dito? Medyo hinang-hina na ako. Biglang may narinig ako naglalakad papasok sa silid. Kaya ginawa ko ay nagtulog-tulugan ako. Mukhang tulog pa si Kael. Mabuti yan para mamaya medyo malambot na ang kanyang laman. At masarap-sarap na pag inihanda na natin siya. Gutom na talaga ako. Hindi pa oras kami. Hintayin na muna natin ang tamang oras.
Malapit na ang kabilugan ng buwan, ilang oras na lang at makakatikim na ulit tayo ng laman ng tao. Oo, inay. Hindi ko lang mapigilan na masabik. Aning narinig ko? Hindi ba sila tao? Naalala ko yung mga sinabi sa akin nila Ramon at ang mga barkada niya na nagiinuman. Bakit hindi ako nakinig sa mga bili nila? Napakatanga ko talaga. Kailangan ko magtulog-tulugan hanggang sa makagawa ako ng paraan para makaligtas ako dito. Sanya, ikaw na muna ang bahala dyan ha, habang inihahanda namin ang ritual. At narinig ko na may umalis. Siguro si Camille at ang kanyang ina. Kuya, alam kong gising ka na. Luluwagan ko ang tali mo, ikaw na gumawa ng paraan para makatakas ka. Ito na lang matangin ko maitutulong sa'yo. Nagulat ako sa narinig ko kay Sanya. Ano bang nangyayari, Sanya? Naguguluhan ako. Hindi ba kayo mga tao? Wala na tayong oras para magpaliwanag ako, kuya. Baka mahuli nila tayo. Tiyemembo ka kapag alam mong busy na kami sa aming ginagawa. Ay umalis ka na, bumalik ka sa kung saan kayo dumaan at pilitin mo makita ang liwanag. At sundan mo na lang yun at makakalis ka na sa lugar na to. Sumama ka na sa akin sa pag-alis. Iwanan mo ng pamilya mo dito. Nakikita ko na may mabuti kang puso at ayaw mo sa mga ginagawa nila. Hindi ko sila pwedeng iwan. Dahil sila lang ang pamilya ko. Wala na akong oras. May iwan na kita dyan. Teka lang, Sanya. Hindi ko na siya napigilan, lumabas na siya sa silid. Sumilip ako sa isang butas para mapagmasdan ang ginagawa nila. Para silang nagdadasal sa isang statwa na may hugis na isang tao. Ngunit ang ulo at ang mga paa ay parang hugis ng isang kambing. Nakakapangilabot. Hindi ko matanggap na bakit nangyayari sa akin ito ngayon. Papagbalat kayo talaga ang kagandahan. Kinukubli na ito ang kasamaan para makapagbiktima ng tao. Nakakainis. Imbis na makalimot ako sa nangyari, ganito ang mapapala ako. Nakakapansisi na sumama ako sa lugar ni Ramon. Gusto ko nang umuwi. Ito na siguro yung tamang oras para makaalis dahil busy sila sa ginagawa nila. At dahan-dahan nga akong lumabas sa silid at tutungo na sa kakahuyan. Akmang tatakbo na akong ngunit ako'y napatago dahil sa isang tinig. Oras na aking mga anak at aking asawa. Ilabas nyo na ang ating bihag upang tayo ay magsalo-salo. Tayo ay magsaya dahil bihira lang nangyayari ang ganitong okasyon. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Camille, dahil ikaw ang madalas nakakapagdala ng biktima dito sa atin. At ikaw naman, Sanya, sana ay tularan mo ang iyong ate para sa ating pamilya. Nakakapangilabot ang aking narinig. Halos di ako makagalaw. Damang-dama ko ang hinig sa aking katawan. Inay! Itay! Wala na si Kael dito. Nakatakas siya. Anong nangyari sa kanya? Di ba pinababantayan ko siya sa'yo? Ikaw siguro ang dahilan kung bakit siya nakatakas. Ate, hindi ko na talaga kaya kumain ng tao. Nabubuhay naman tayo sa laman ng hayop. Bakit kailangan pa natin tumigil ng tao? Tanya, ang pagkain ng tao ay nagdudulot sa atin ng mahabang buhay. Matagal ko na sa'yo ito pinaliwanag. Bakit mo nagawang patakasin ng taong yun? Napakalambot talaga ng puso mo, Sanya. Pinahamak mo lang ang ating pamilya. Dahil sa ginawa mong yan, masisira ang ating gabi na dapat sana isang napakagandang salo-salo. Ang tagal kong hinintay to. Gusto ko pa naman kumain ng laman ng tao. Babaliw na ako sa gutom. Saglit lang, Camille. Maghunos dili ka. Baka ano ang magawa mo. Sanya, takbo! Pero itay, hindi ko na mapigilan. At rinig na rinig ko ang sigawan nila. Habang tumatagal ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman kong presensya sa paligid ko. Nagulat na lang ako nang biglang nagbago ang itsura ni Camille. Nang dahil sa'yo, Sanya, nawalan tayo ng masarap na pagkain. Kaya ikaw magbabayad sa ginawa mo. Camille, tumigil ka nga. Kapatid mo yan. Ate, wag po. Kapatid mo ko.
Kailangan may magbayad sa nangyari. At tuluyan ngang nagbago ang itsura ni Camille. Sa isang napakagandang babae ay isang nakakilakilabot na halimaw. Nagutom na gutom. Nilapa ang kawawang si Sanya. Sinaksak gamit ang matatalim na kuko at tumalsik ang mga dugo sa mukha ni Camille. Ang inay at itay niya na umiiyak ay nagbago din ang itsura at biglang nakisalo sa pagkain. Sa kawawang si Sanya, kahabag-habag ang nangyari sa bata. Gusto ko siyang tulungan pero ano magagawa ko sa mga halimaw na yun? Masarap din pala naman mo, Sanya. Nakinig ka lang sana sa amin, hindi mangyayari sa'yo to. Wala na akong magagawa. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili na kainin ka. Sobrang nakapangilabot na nasaksihan ko. Halos mukha na lang natitira kay Sanya. Nagkalasog-lasog na ang katawan niya. At hindi ko na malayan na nagbago na rin pala ang paligid. Ang kagandahan ng lugar na aking nakita ay nag-isang mistulang patay na gubat. Lahat ay tuyot at walang buhay. Anong lugar to? Ba't biglang nagbago? Ang akala ko na parang paraiso ay isa palang lungga ng mga halimaw. Nakalimutan ko na kailangan ko na palang tumakas. Sorry Sanya, salamat dahil niligtas mo ako. At ako nga ay tumakbo papunta sa kagubatan kung saan kami dumaan. May mga uwak na nakamasid sa akin. Nakapangilabot ang kapaligiran. Hindi ko talaga akalain na nakapasok ako sa gantong lugar. Tumakbo lang ako na tumakbo kahit na ako ay pagod na pagod. Ngunit pakiramdam ko bumabalik lang ako sa aking dinadaanan. Halos matumba-tumba na ako sa kakatakbo ngunit di ko makita ang tamang daan. Naalala ko sinabi ni Sanya. Pilitin kong hanapin ng liwanag. Tumingin ako sa paligid ngunit wala akong masilayan. Hanggang sa nakita ko ang puting pusa. Naalala kita. Diba ikaw ang alaga ni Sanya? Ituro mo naman sa akin ang tamang daan, munting pusa. At pakiramdam ko nga ay gusto niya ako sumunod sa kanya. Ngunit pakiramdam ko naman ay may isang presensya na humahabol sa akin. Kaya kahit pagod na pagod ako ay pinilit ko tumakbo. Hanggang sa makita akong liwanag. Ngunit pakiramdam ko ay palapit na rin ng palapit ang humahabol sa akin. Kaya mas binilisan ko pa. Hanggang sa makarating ako palabas ng kawayanan. Halika na pusa, sumama ka na sa akin. Kael, halika dito. Iiwanan mo na ba ako? Walang hiya ka. Kapanlin lang ka, halimaw. Napakaswerte mo at nakatakas ka. Yun ang napapala ng mga mahihilig sa babaeng magaganda. Akala mo ligtas ka na porket nakawala ka sa amin? Nag-uumpisa pa lang Kael ang nakakakilabot na mangyayari sa'yo. Nang dahil sa'yo, namatay si Sanya. Ikaw ang pumatay kay Sanya, halimaw ka. Kahit kapatid mo ay nagawa mong kainin, halimaw. Sabay takbo. Hindi ko pinansin ang pinagsasabi ng halimaw. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo. Hanggang sa makasalubong ko si Ramon at tito niya. Tumakbo lang ako ng tumakbo na para wala ng bukas. Sa takot ko di ko naalintana ang daan. Kahit patumba-tumba ko ay patuloy lang. Hanggang sa makita ko si Tito Robin at Ramon. Anong nangyari sa'yo, Kael? 2 araw ka na namin hinahanap pa. 2 araw? Ang pagkakaalam ko wala pa akong 1 araw na nawawala. Tara, umuwi na tayo. Huwag tayo dito at hindi pa natin sigurado kung ligtas. Sa bahay tayo mag-usap. Tara Kael, alalayan na kita. Mukhang pagod na pagod ka. At umuwi nga kami ng bahay at doon ko sinabi lahat na nangyari sa akin. Sila ang mga puting halimaw. Napunta ka sa lugar nila na hindi katulad ng mundo natin. Ha? Paano po yun? Iba ang mundo nila sa mundo natin? Oo, Kael. Pero hindi sila basta-basta nakakapasok sa mundo natin. Limitado lang ang oras para mamalagi sila sa lugar natin. At maswerte ka dahil wala pa ako nabalitaan na nakalabas ng ligtas sa lugar nila. Napakaswerte mo, Kael. Matindi siguro na pagdaanan mo. Dati marami sila pero halos ubusin namin ang lahi nila pero may nakaligtas sa kanila at yun siguro yung kumuha sa'yo. Ibig sabihin, nakita mo na sila, Angel? At isa kayo sa lumaban sa kanila? Oo, Kael.
Matagal ng panahon na yun at kasama ang magulang ni Ramon sa lumaban sa kanila. Pero hindi sila pinalad, kaya bata pa lang si Ramon ay naulila na siya. Oo, Kyle. Kasi Tito Ruben ang nagpalaki sa akin dahil maaga ako naulila. Nakakapangilabot pala ang nangyari dito sa inyo. Uncle Ruben, Ramon, gusto ko nang umuwi. Hindi ko na kaya magtagal dito. Oo, naiintindihan kita. Pero magpahinga ka muna dahil alam kong pagod na pagod ka. Kaya ko na pong bumiyahe. Pagbigyan niyo na po ako. Kyle, matigas talaga ulo mo kaya ka napapahamak. Magpahinga ka muna at bukas na bukas din ibabalik na tayo ng Cavite. Hindi na nga ako nagpumilit. Kahit takot na takot pa rin ako ay tumigil muna ako sa kanila. Mga hapon nun, bandang alas 5. Umuwi si Totoy, ang pinsan ni Ramon. Puno ng dugo ang damit niya at may dala siyang sako. May bahid din ng dugo. Kuya Kael, nakauwi ka na? Ano nangyari sa'yo? Oo, Totoy. Ano yung nasa damit mo? Bakit puro ka dugo? Ano yung laman ng sako? Ah, ito ba? Baboy ramo to. Nahuli ko sa gubat. Ba't parang takot na takot ka? Tutoy, dali mo muna yan sa kusina at inaantay ka na ni Tito. Ako na magkikwento sa nangyari kay Kyle. May trauma pa yan si Kyle kaya ganyan na reaksyon. Ah, sige Kuya Ramon. Kyle, humiga ka muna. Ipanatag mo muna ang sarili mo. Pumasok nga ako sa kwarto. Sariwa pa sa alaala ko ang mga nangyari sa akin. Sa pagod ko ay nakaidlip ako. Mga bandang alas 8 ng gabi nang ako'y nagising. Bala ko sana mag-CR ngunit napansin ko na nagkukwentuhan yung tatlo at mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Kaya palihim akong nakinig sa kanila. Pero Tito Ruben, kaibigan ko si Kyle. Hindi ko kaya ang pinapagawa nyo. Ramon, hindi naligtas ang lihim natin sa kanya. Gusto mo bang malaman ng iba na taga rito na tayo hindi ordinaryong nilalang? Wala naman siyang alam sa lihim natin, kaya hindi na natin kailangan gawin yun. Bakit? Sigurado bang wala siyang pagsasabihan sa nangyari sa kanya? Ayaw ko na may pumunta dito at iimbestigahan tayo. Matagal kong tinago ang lihim natin at hindi si Kyle na magalantad nun. Tama si Papa, Kuya Ramon. Dapat natin gawin yun saka. Isa pa, sa tuwing nakikita ko si Kuya Kyle ay natatakam talaga ako. Totoy, magtigil ka. Ramon, mamili ka. Si Kyle o kami ni Totoy? Maswerte siya dahil nakaligtas siya sa mga puting halimaw na mortal nating kalaban. Hindi mo ba naisip na pwede din tayong balikan nila? Kaya bago pa man nila bawin si Kyle, ay uunahan na natin sila. At isa pa, hindi ako naniniwala na hindi ka nakakaramdam ng gutom pagkasama mo siya. Ano to? Halimaw din ba sila? Tarantado ka Ramon, pati ako balak nyo pang kainin. Kailangan ko makaalis dito. Kukunin ko na ang malaga kong gamit at pera para makaalis na ako. Dahan-dahan nga ako bumalik sa kwarto para kunin ang bag kong maliit. Dahil doon nakalagay ang pera ko. At hindi ko sinasadya na matapilok ako sa sako na dala ni Totoy. Ito yung dala ni Totoy kanina. At hindi ko napigilan tignan ang sako. Laking gulat ko ang tumambad sa akin. Isang kamay ng tao. Pinigilan ko hindi mapasiko sa takot. At dali-dali akong tumayo. At kinuha ko ang gamit sa kwarto. Kagat ng dilim. Sa bintana na nga ako dadaan nang biglang nakita ako ni Ramon. Alis ka na, Kyle? Narinig mo pinag-uusapan namin? Pabayaan mo na ako, Ramon. Walang makakaalam sa sikreto nyo. Wala akong pagsasabihan. Sana naman naisip mo na naging malapit tayong magkaibigan. Oo, Kyle, bilisan mo. Hanggat di ka pa nila napapansin. Mag-ingat ka, hindi na kita masasamahan. Pasensya ka na, Kyle, at nangyari sa'yo to. Maniwala ka sana sa akin. Hindi ko plano to. Hindi na nga ako sumagot sa kanya at nagmadali na ako lumabas ng bintana at nagtungo sa dinaanan namin. Buti na lang at tanda ko pang daanan at madali lang ako nakalabas ng highway. May bus na parating at dali-dali kong pinara
Nang pasakay na ako, tumingin pa ako sa daanan, papunta sa kanila. Naisip ko si Ramon. Boss, aalis na tayo. Sasakay ka pa ba? Opo kuya. Pinatakas mo Ramon si Kael. Huwag kayong mag-alala, Tito. Hindi ako ipapahamak ni Kyle. At wala na rin akong balak bumalik ng Cavite. Sa nangyari, wala na akong maiharap kay Kyle. Wala na akong magagawa. Nagdesisyon ka na. Tulungan mo na lang kami sa aming mga pananim sa bundok. Sayang si Kuya Kael. Totoy, tigilan mo na ang pagbangkit kay Kyle. Oo na Kuya Ramon. Lalabas muna ako at ayusin ko pa ang mga panggatong sa labas. Ramon, may nakakatok. May tao ata. Tignan mo muna. Opo, Tito. Bago pa man mag-react ay sinaksak na ng mga kuko ni Camille si Ramon sa puso. Hinagis ang ulo ni Totoy at Ramon sa mesa. Nasaan na si Kael? Ilabas mo ng matanda ka. Kanina pa siya nakaalis. Pareho tayong natakasan ng batang yun. Hindi ko inaasahan na mas maaga kayong darating. Natanda na nga talaga ako. At hindi ko kayo kagad naramdaman. Ganun ba? Pero ikaw, wala ka ng takas. Maipaghihiganti ko na rin ang lahi ko. Limang buwan na rin ang nakalipas, ngunit sariwa pa sa alaala ko ang mga nangyari. Wala na rin akong balita kay Ramon. Dahil sa nangyari, nagkatrauma ako. Hindi na ako nagtiwala kahit kanino. At malimit mag-isa na lang ako. Ginugol ko ang oras ko sa aking trabaho para kahit papano hindi ko maisip ang nangyari. Pero minsan naiisip ko pa rin si Ramon. Ano na kaya ang nangyari sa kanila? Miss, nahulog yung ballpen mo. Naku kuya, maraming salamat. Lagi na lang talaga akong nalalaglagan ng gamit. Sige miss. Dito na ako. Pare,